Ito ang Senado. Dito hinuhubog ang mga batas na ipinatutupad sa ating bansa. Mula na itatag ang kapulungan ito, naging tahanan na ito na matatalino at mauhusay ng mambabatas. Ganito pa rin kaya may tuturing ang Senado ngayon. Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Clavio. Samahan niyo akong alamin ang buhay at responsibilidad ng ating mga senador. Ang Senate has been designed to be an august body where the intellectual giants are supposed to roam. The Senate is the training ground for future presidents. Kasi halos lahat ng mga presidente natin ang galing sa Senado. Ang sweldo ng isang senador, 35,000 piso lang kada buwan. Barya kung tutuusin. Pero bakit marami ang gustong maging senador? Katunayan sa kasalukuyang eleksyon, 47 ang nag-aagawan sa 12 pwesto. Serbisyo publiko kaya ang kanilang pakay o nakatutok lang sa mga pribilehiyong dala ng naturang pwesto? Kulang pa ang 24 oras para sa trabaho ng mga senador. Siyempre, kung kinabukasan nga naman ng bayan ng pag-uusapan, walang pahingahan. Kaya sa bigat ng tungkulin ng isang senador, nakapagtatakang marami ang tumatakbo para dito tuwing eleksyon. 35,000 ang sweldo ng senador kada buwan. Paliit kung titignan sa dami ng kanilang trabaho. Pero ang bihirang makita ni Juan de la Cruz, mga karagdagang benepisyo o perks ng isang senador. Status symbol daw ang maging senador. Sa kalsada, kung 7 ang plate number ng sasakyang makikita, huwag magtaka kung paligtasin ito sa traffic. Senador ang nakasakay dyan. Sarap pakinggan, ano? Matawag kang senador, no? A lot of people would want that. Kasi sa kanila, being called by that title alone, para bang you belong to the elite club. Some bodyguards, meron kang number 7 na plaka. Sa tingin mo kaya tumatakbo ba dito sa Senado dahil nandun na yung tingin agad nila dahil sa mga perks, yayaman agad sila? Alam mo, maaaring meron pa rin corruption sa CDF. Pero hindi na ganun hindi na ganun. Kung meron man siguro, maaaring makinabang yung mga, baka hindi rin Baka yung lobby sa issues. Yung mga maaaring nandun. Pero hindi, in fairness, hindi lang dito yun. Dahil naggagaling sa House yun Sa saligang batas, nakasaad ang ilang pampribilehiyo na kakambal ng pagiging senador. Hindi sila maaaring arestuhin kung ang parusa sa akusasyon sa kanila ay hindi tataas sa 6 na taong pagkakulong. Hindi rin sila maaaring idemanda o tanungin tungkol sa kanilang mga sinabi sa loob at labas ng Senado. Paninirang puri man ito o hindi. Pero chicken feed pa ang mga benepisyong ito kung ikukumpara sa pork barrel na tinatanggap ng senador. Dari ng kanilang allowance para sa maintenance and other operating expenses o MOOE. Dito pa lang, hindi na bababa sa 3 milyong piso ang tatanggapin niya ayon sa record ng Commission on Audit. At kapag chairman ng isang komite ang senador, may dagdag pa siyang pondo na di rin bababa sa 3 milyong piso. Kung minsan pa nga, umaabot pa ito ng 21 milyong piso. Ayon sa aklat na The Rule Makers, hindi talaga barya-barya ang nakukuha ng mga nagiging pinuno ng mga komite. Halimbawa na lang, sa taong 2002, base sa budget report ng COA, 6 na milyon ang nakalaan para sa Pangulo ng Senado. At batay sa Senate records, may dagdag pa ditong 21 milyong piso na nagastos ang opisina ng Senate President. Nasa payroll din ng gobyerno ang senador kung miyembro siya ng Senate Electoral Tribunal o ng Commission on Appointments. May dagdag ding budget para rito. Milyong-milyong piso nga ang usapan sa pork barrel. Perang ginagamit para sa mga paboritong proyekto ng senador. Pero yung pork barrel, yan naman ay ina-identify lang namin yung proyekto. Ano papatupad niyan? Yung ahensya na dapat magpatupad o di kaya yung local government units. Kung ako'y merong ganon, siguro kaya kong maglagay ng 152,000 pesos plus na political advertisement. Ang bebe kay extra money for your campaign. Kanya wala ako ngayong, kaya ako bumaba dahil hindi ko ma-afford. Sustain, Hindi ko ma-afford. Ang pork barrel ko, almost 90% napunta sa mga gymnasium.
If you look around, you'll see them. Dito rin daw kinukuha ang pampasweldo sa kanilang staff at consultants. We're given as X amount para kumuha ng tao. Yun, kung talagang magaling ka gumamit ng pera na yan, makakakuha ka ng magagaling na tao. Kasi masasweldohan mo ng tama. Ayon pa sa The Rule Makers, noong 1994 hanggang 2002, ang mga tinaguriang big spenders na mga senador ay nagbayad sa kanilang mga consultants ng di bababa sa kalahating milyong piso. Kada taon pa, meron din silang nakalaan na travel allowance sa loob at labas ng bansa. Sa taong 2002, gumastos ang Senado na mahigit 7 milyong piso para sa mga foreign travels. Kapag lumalabas daw ng bansa ang isang senador, binabayaran ng gobyerno ang kanilang pamasahe, mga buwis na kaakibat nito. Per dime na humigit kumulang $300 kada araw, depende sa bansang pupuntahan. I only know yung sweldo mo sa tao at saka yung sa committee level. Yun. Sa committee level, so you can hire people and meron kayong transportation allowances. Yun ang ginagastos niya. Kasi you have to go province hopping eh. But there's nothing like yung pondo na magagamit mo without any yung interference from check and balance, no? As a general rule, kailangan ng resibo sa lahat ng transaksyon sa opisina ng isang senador. Ngunit hindi kailangang i-liquidate ang Representation and Transportation Allowance o RATA. Tax-free ito. Sertifikasyon lang ng senador na nagsasabing ginamit ito sa opisyal na transaksyon, okay na. So ano meron yung Senado? Like yung issue ba ng pork barrel, enjoy sila doon? Ako sa akin kasi, I'm one of those na hindi ako naniniwala na yung pork barrel is source of corruption per se. Ng senador? Maaring noon, yung old Congress, kasi direct ang binibigay sa kanila. Ngayon, hindi naman nila nahawakan yung pera yan, although they can pinpoint the projects. Ang nag-i-implement yata, DPWH, o kung sino mang ahensya, Kada buwan nga, gumagastos ang bayan ng kulang-kulang 1 milyong piso para sa bawat senador. Kaya kung susumahin, mahigit 11 milyong piso kada taon ang ginagastos ng gobyerno para sa bawat senador. Tanamak daw sa mga nagdaang senado ang tiwaling paggamit ng mga pork barrel. Noon, the old Congress, kaya nga tinawag ng pork barrel yan, dahil yun ang connotation noon eh. Kaya binabago-bago nila ng pangalan, CDF, kung ano-ano. Maalis lang doon sa stigma ng pork barrel. Ngayon, hindi naman direktang napupunta sa opisina nila yung hindi nga pera eh, yung authority lang. I think the law now states that pinpoint ka, magbigay ka ng project, sila mag-i-implement. Pero malit pa rin daw ang kita ng isang tiwaling senador kung pork barrel ang pag-uusapan. Ang pinakamalaking pribilehiyo ng isang senador ay ang kanyang impluensya. Isang bill lang, maaari nang sumira ng isang negosyo. Kaya para di mangyari ito, may mga negosyanteng naglalagay para maproteksyonan ang kanilang mga interes. Kung may pangarap ka maging cabinet member, kailangang matuto kang lumaro sa gusto ng mga mambabatas. Dito, porsyento sa mga transaksyon at proyekto ng gobyerno ang pinag-uusapan. Mula 10% hanggang 20% ng bilyong-bilyong pisong proyekto ang maaaring madagdag sa kaba ng isang senador kung gagamitin niya ang kanyang impluensya. Maraming tukso para sa senador. Ang pera, kapangyarihan at impluensya nakalulunod talaga. Subalit kung maihahalal ang isang tapat na senador, ang lahat ng nakapangangambang tukso na ito hindi maaabuso. Malaking karangalan at malaking perang kaakibat ng pag-upo sa Senado. Kaya dapat lang alamin kung magiging tapat na mababatas ang bawat kandidato. Ang trabaho ng senador, alamin kung in aid of legislation o re-election sa pagpapatuloy ng Wanted Senator. "24 independent republics." Yan ang tawag ng isang dating Senate President sa mga kasamahan niya sa Senado. Bawat isa raw kasi may sariling isip, may sariling boto at kadalasan hindi madaling kumbinsihin ang mga ito.
Paano nga ba nagtatrabaho ang mga senador at gaano kaimportante ang kanilang papel sa buhay nating mga Pilipino? Sari-saring klase ng tao tumatakbo sa pagkasenador tuwing eleksyon. May abogado, negosyante, dating pulis, artista, basketbolista, at kung ano-ano pa. Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Sari-sari rin ang ekspektasyon ng mga bumoboto. May umaasang makahihingi ng bahay. Siyempre, unang-una yung pabahay sa mga mahirap. May nagpaparekomenda sa trabaho. Sana yung lahat ng mga nakatapos bigyan ng magandang trabaho para hindi na kami pumunta sa ibang bansa. Yung mga nanay, kailangan bigyan ng trabaho na. May nagsusumbong dahil inaapi raw sila. Di kami makapagtinda, lagi kaming hinuhuli. Bukod sa hinuhuli, sinasaktan pa kami. Pero para saan nga ba ang mga senador? Sa sistema ng gobyerno, magkatambal ang Senado at ang mababang kapulungan sa paggawa ng mga batas. Batay sa ating saligang batas, maraming papel o responsibilities or duties ang senador. Una-una, napakalinaw, gumawa ng batas. Pangalawa, baguhin ang batas. Pangatlo, to amend. Pag-amyenda ng batas. Mr. President. May nagsasabing simple lang ang paggawa ng batas. Basta magaling makipagdebate, ayos na. Ang di nakikita ng marami, normal ang mga hearings at meetings para sa isang senador. Halos araw-araw nila itong ginagawa. Tungkulin ng isang senador ang dumalo sa mga committee hearings. Dito, katakot-takot ang binabasa at pinagtutuunan ng pansin para makapagpasa ng isang mabuting batas. Pero ang karamihan, ang trabaho talagang senador does not start or end in the session. It starts even for that. Kasi nagko-committee hearing po yung senador, nagko-consult po yung senador sa kanyang mga constituents. Bukod sa paggawa ng batas, marami pang tungkuling ginagampanan ng Senado kasama ang mababang kapulungan. May papel silang mag-conduct ng investigation in aid of legislation. Nandiyan ang papel nilang magkatuwang ang House of Representatives to declare a state of war. Or in times of national emergency, bigyan ng papel ang presidente. Is rejected by the Philippine Senate. Pero ang Senado lang may kapangyarihang magpatibay ng mga kasunduan o treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa. Ang Senado rin ang inatasang tumayo bilang hukom sa impeachment trials. Nandyan ang papel ng senador na umupo sa impeachment court kung nililitis ang presidente, vice-presidente, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions at ombudsman. Binabantayan din ng Senado kung naipatutupad ang mga batas sa pamagitan ng mga oversight committees. Ngunit hindi nagtatapos ang lahat sa paggawa ng batas at pagtupad sa mga hayagang probisyon ng konstitusyon. By practical reality, the senator has to have what you call constituency relations. Tungkulin din ng mga senador na bigyang pansin ang pangangailangan ng mga botante. Pero madalas, naaabuso ito. Nandiyan pati pampagamot, pampalibing at pamasahe ay hinihingi sa senador. Strictly speaking, yung kasal, yung binyag, yung libing, hindi po papel yan ng isang senador. Labas man sa karaniwang tungkulin, hindi rin makatanggi ang senador lalo na't may eleksyon. Hindi po nga bahagi ng duties yan, pero by sa reality, that is the concept na nalagay sa isip ng ating mga kababayan na sila po yun ang makatulong sa kanila. So hindi po naman nila pwedeng sabihin na umalis ka dyan. So kung halimbawa nandun, wala silang magawa except to help them. Kung hindi, I'm sure that senator will not be re-elected. May mga nagtatanong kung bakit kailangan pa ang Senado kung may mababang kapulungan naman. May mga nag-iisip pa ngang pampagulo lang ito. When you relate it to the concerns of the people, the senators are supposed to look at the national perspective as against the concerns of a congressman. The congressman always focuses its interest only on myopic considerations, that of their districts. But the senator
looks at the national perspective. Buong bansa ang iniisip ng isang senador kapag gumagawa ng batas. Hindi limitado ng kanilang mga distrito ang kanilang mga pagpapasya. Kaya naman kapag senador na ang binoboto, hindi pipitsugin ang pinipili. Ang Senate has been designed to be an august body where the intellectual giants are supposed to roam. People or personalities like Claro M. Recto, Jose Pepe Jokno, Lorenzo Sumulong, Benigno Aquino, you know, those people who were respected for their intellect, you know, were supposed to dominate that particular body. At mula ng formal na itatag ang Senado noong 1916, marami itong iniluwal na mga pinagpipitagan ng lider. Sa unang Senado noong 1916, namayagpag si Manuel Quezon bilang Pangulo nito. Sa Senado noong 1935 hanggang 1973, narinig din ang mga pangalang Manuel Rojas, Eulogio Rodriguez, Gil Puyat, Ninoy Aquino at iba pa. Sa 1987 Constitution, napabilang naman ang mga pangalan ni Jovito Salonga, Blas Ople, Neftali Gonzales at marami pang iba. The Senate is the training ground for future presidents. See, halos lahat ng mga presidente natin ang galing sa Senado. Training ground ngang masasabi ang Senado para sa mas mataas na posisyon. Pero sapat nga ba ang mga kwalipikasyong hinihingi? Aspetong yan. Dahil nga, kung titingnan natin ang trabaho ng senador, napakaselan. Hindi lang paggawa ng batas. Kaya nga sa tingin ko, pwedeng dagdagan natin kung sa kumpanya requirement, no, ang educational qualifications. So why not for a senator? Sa bigat ng tungkulin, sa galing ng mga naging senador na, ito ang hamon sa mga botante. So, I think what is really very important here is that the competence of the candidate should really be evaluated. At sa mga kandidato, ito naman ang dapat nilang isipin. Wala kang vision sa bansa mo, wala kang dapat karapatan na tumakbo. Dahil ang mga senador ay kabilang sa mga huhubog sa tatahaking direksyon ng bayan, sa eleksyon, walang puwang ang pagkakamali. Kung minsan para sa marami nating kababayan, nakabibingi na ang tunggalian sa Senado. Pero kung iisipin, isa ito sa mga palatandaan na sa ating bansa, buhay at malakas ang demokrasya. Ano ang silbi ng Senado para sa mga Pilipino sa pagpapatuloy ng Wanted Senator? Kabilang sa mga trabaho ng Senado ay ang mag-imbestiga kung naipatutupad ba ng sangay na ekutibo ng gobyerno ang kanilang trabaho. Inquiry daw in aid of legislation ayon sa mga senador. Pero ayon naman sa mga kritiko, inquiry in aid of re-election. Grandstanding o pandagdag pogi points ba ang mga investigasyon? Tunghayan ang mga malalaking kaso na hinawakan ng Senado at alamin kung ano ang resulta ng kanilang investigasyon. 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. Kauna-unahan sa ating kasaysayan ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong Disyembre taong 2001. Ito rin ang unang pagkakataon na naging korte ang Senado kasabay ng panunumpa ng mga senador noon bilang mga hukom sa paglilitis. Ang Senado ang magpapasya kung ang Pangulo ba ay dapat alisin o hindi pagkatapos ng isang trial. Itinuturing na pinakamabigat na tungkulin ng Senado ang pagdinig sa kaso ng impeachment. Batay sa saligang batas, tanging Senado lang ang may ganitong uri ng kapangyarihan. Bukod sa impeachment power, nakasaad din sa saligang batas ang tungkulin ng Senado na magsagawa ng mga hearing o investigasyon sa mga kaso. Nangunguna sa pagdinig ng mga kasong ito ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang Senado ang siyang, sa pamamagitan ng isang Blue Ribbon, ang siyang nag-iimbestiga sa mga sinasabing katiwalian sa pamahalaan.
Ilang kontrobersyal na mga kaso na rin ang dininig sa Senado. Mula sa mga kaso ng Kuratong Baleleng at ang pag-aaklas ng grupong Magdalo, hanggang sa mga kaso ni Jose Pidal, Ador at Udong. Kasama rin ang kina Baladjay at Rosebud, pati na ang minsay napabalitang umano'y pagiging Brunei Beauty ni Rufa Gutierrez noon. Di pinalagpas ng Senado. Nagkakaroon ng mga investigasyon na maaring makikita natin ay minsan yung issue ay hindi na talaga purely legislative, no? Minsan pumapasok sila sa issue ng sino may kasalanan. Minsan pumapasok sila sa issue ng sino yung may kapabayaan, no? Yan ay mga issue na kalimitan ay nasa hukuman. Apart from the public statements. Taon-taon di mabilang ang mga kasong iniimbestigahan ng Senado. Pero minsan, tila hindi raw nakatutulong ang ilang pagdinig na ginagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso. The Senate can investigate whoever and whatever it wants to investigate. Yun, ganung kalawak yung power na yan. Ang problema, imbis na gamitin siya 95% for legislation, baka 5% na lang yung for legislation. May mga nagsasabing papogi lang minsan ang nangyayari sa mga hearing. Kaya kalimitan, daw uwi sa wala ang mga investigasyon. Minsan, hindi natin maiwasan. Ang senador ay tao lamang, ay siguro, pag nakatutok ang camera, ay biglang ngingiti yan. Kung hindi natin titingnan, sasabihin ng taong bayan, bakit yung hindi tinitingnan ito? At kaya kami aming iniimbestiga. Sa dami rin daw ng mga komiteng hinahawakan ng bawat senador, minsan hindi na rin natututukang mabuti ang ilang kaso. Sa kasalukuyan, ang 24 na senador naghahati sa mahigit 40 komite sa Senado. Mas maraming komite sa Senado kaysa senador. Okay? Bawat isang senador, mayroon siyang 2-3 committee na hawak. Ang nangyayari, you scratch my back, I scratch your back. Pangunahing tungkulin ng Senado ang gumawa ng batas. Kaya kadalasan, nagiging sukatan ng tagumpay ng Senado ang dami at kalidad ng batas na naipapasa nito. Kung titingnan mo yung track record nila, yung bills of national significance, on the average, mga 3-4 lang yan per year. Ayon sa Senate statistics, sa mahigit 2,000 bill na naiharap noong 11th Congress mula taong 1998 hanggang 2001, 85 lang ang naipasang batas mula dito. 34 lang ang naisabatas ng 12th Congress mula taong 2001 hanggang sa kasalukuyan, mula sa halos 3,000 bill na naisumite. Mababa ang bilang na ito para sa ilang grupo. Kaya ang sigaw nila, kung hindi man tuluyang tanggalin na lang ang Senado, pag-isahin na lang ang 2 kapulungan ng Kongreso. Ang importante sa amin, magkaroon tayo ng unicameral system para yung matagal na proseso na pagpasa ng batas, mabawasan. Importante ang Senado as a check and balance within Congress. It's within Congress itself. Dahil may mga kailangan ng yung mga ipinapasang batas ng kabilang kapulungan, aming titingnan kung yun ba'y tama. Malayo ng araw kung iahambing ang Senado sa panahon noon. Malaki raw ang pinagbago nito ngayon, lalo na ng mga personalidad sa loob ng bulwagang ito. Marahil ito ron dahilan kung bakit hindi ganun kadami ang batas na naipapasa. At minsan nagmumukhang telenovela ang bawat hearing na nangyayari. Marami naman mga senador na hindi nila alam paano mag-legislate. Ganito rin ang pananaw ni dating Senadora Eva Estrada Calao. Kwento niya, ibang-iba raw ang Senado nung panahon nila. Great debate. And usually they vote party-wise. Because one party believes in a certain ideology, right? And the other one the same. But there are times when we cross party lines, when in our conscience we believe that this is the way we should vote. Popularidad ng araw ang nagiging labanan ngayon at hindi tunay na kwalifikasyon ng bawat opisyal o kandidato. I find that in the Senate before, it was more country-oriented and self-sacrificing. That's true. I see a big difference there. But today, there are good senators and there are neophytes. Sa bawat batas na naipapasa,
Malaki ang epekto nito sa ating bayan. Kaya dapat gawing puspusan at seryoso ang trabahong ito. Malalimang pag-iisip, intelihenteng debate rin ang kailangan. Sa napipindong pagbubukas ng bagong Senado, sana'y maasahan na ito. Malaking pondo ang nababawas sa kaban ng bayan sa bawat kilos ng Senado. Bilang taxpayer, karapatan nating questionin kung nagagamit ba ng tama ang ating ibinibigay na pondo. Tandaan, sa isang demokrasya, ang mamamayan ang amo. Singilin at panagutin ang ating mga ibinoto kapag lumilis na sila sa prinsipyo. Mga naging haligi ng Senado sa integridad at talino sa pagpapatuloy ng wanted senator. Recto Tañada Jokno. Ilan lang yan sa mga ginagalang na pangalan mula sa Senado. Bahusay mag-isip, magaling sa debate, baprinsipyo. Tuklasin natin ang naging ambag nila sa ating kasaysayan at kung ito'y natutumbasan ng mga senador sa kasalukuyan. The third regular session of the Senate. Tuwing binibigkas ng Senate President ang mga katagang ito, nakatutok na ang mata ng taong bayan. Dito kasi lahat ng argumento, lahat ng desisyon, may epekto sa buhay ng bawat Pilipino. 24 silang nagtatagisa ng galing, pero may ilang talagang nangibabaw ang husay at hanggang ngayon, naaalala pa. Bago ideklara martial law, bisang tinamna ng bomba ang entablado ng Plaza Miranda. Biting di abase noon ng mga kalaban ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa politika. Isa sa mga malubhang nasugatan, si Senador Jovito Salonga. Pero imbis na manahimik, lalo pa siyang tumapang sa pagbatikos sa administrasyong Marcos. If the end brings me out all wrong, 10 angels swearing I had been right would make no difference. If the end brings me out all right, 10 angels saying I have been wrong would make no difference. Ilang beses din siyang binansag ang komunista ng administrasyon ni Marcos. Nang maging Pangulo ng Senado sa panahon ni Pangulong Cory Aquino, siya ang nanguna sa pangpatalsik sa base militar ng Amerikano. Si dating Pangulong Corazon Aquino at ang EDSA Revolution naman ang nagdala kay Attorney Rene Sagisag sa Senado. Abogado siya noon ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ni minsan di raw niya binalak maging politiko, pero tila may ibang plano para sa kanya ang tadhana. Nakiusap din si President Cory na kailangan daw kaming dalawa dun sa ticket. And that was how accidentally naging senador ang inyong lingkod. Isa si Atty. Sagisag sa may pinakamalinis na pangalan sa Senado. Siya rin ang nakatalang pinakamahirap na senador. Kung asset and liabilities ang pag-uusapan, iginapang niya ang sarili upang makatapos ng abogasya. It's a matter of history na 12 of us said na after 426 years, kailangan tapusin na ang continuing presence of foreign soldiers on our soil. Isa ito sa lalong nagpatingkad ng kanyang pangalan sa Senado. Ngunit sa kabila ng kanyang popularidad bilang senador, pinanindigan niya ang pangakong kahit kailan ay hindi na siya tatakbo sa gobyerno. Kasi if you want really to serve, you don't have to have a title nor be paid with taxpayers' money. Ang prinsipyo ito ay impluwensya ng paghanga ni Atty. Sagisag kay Senador Lorenzo Tañada, ama ni Senador Wigberto Tañada. Senator Tani ang nakaugali ang tawag sa kanya ng mga kaibigan. 1947, nang una siyang tumakbo bilang senador. Nagretiro siya noong 1971 pagkatapos magsilbi ng 3 termino sa Senado. Hanggang ngayon, siya pa rin ang may pinakamahabang serbisyo bilang senador sa buong Pilipinas. Ilan sa kanyang mga batas na ipinasa ay ang Tañada Picketing Law, kung saan pinarurusahan ang mga humaharang sa anumang mapayapang rally o kilos protesta. Ang Tañada Anti-Skag Law, kung saan ipinagbabawal ang pag-escort sa mga peace officers o mga armadong tao na naglalayong paalisin ang mga nagpoprotesta. Yung mga panahong yun, nung bago mag-martial law, nandyan si Tañada, nandyan si Salonga,
nandyan si Tolentino, at nandyan pa rin si Ninoy Aquino, sila Jerry Rojas, sila Diokno. Yan yung mga tinatawag na pre-martial law na magagaling. Although hindi natin sinasabing hindi magaling yung iba. Kanya lang well-known sila noon kasi magaling sila mag-fiscalize. Daglok sa ambayan sa pagpanaw ni Senador Jose Diokno noong February 26, 1987. Tulad din sa Gisag at Salonga, kilala rin siya sa pagiging makabayan. Ang kapakanan ng Maralit ang una niyang pinagtuunan ng pansin. Kaya pinag-iba niya ang singil ng buwis sa mayaman at mahirap. Ito ang dahilan kung bakit may travel tax at may pagtaas ng real estate at private automobile taxes. Simple lang naman daw ang binibili ng mga mahihirap kaya dapat simple rin lang ang buwis lang babayaran. Hindi man popular sa mga elitista si Diokno, niyakap naman siya ng masa dahil sa batas na ito. Noong una pa lang, hindi na masukat ang pagiging makabayan ni Diokno. 4 na beses siyang itinanghal ng Philippine Free Press bilang outstanding senator. Siya ang nakadiskubre ng industriyang petrolyo sa Pilipinas ay pagmamay-ari ng mga dayuhan. Tsaka yung mga in-expose niya talagang kung banat talaga. Hindi yung porque ganito, tumawag si ganito, may mga concession, tumigil ka na. Hindi sila ganon. Kung kasaysayan din naman ng Senado o maging ng Pilipinas sa pag-uusapan, hindi rin dapat kalimutan si Senador Claro M. Recto. 5 beses siyang nahalal bilang senador. Pagkatapos sa ikalawang digmaang pandaigdig, inakusahan siyang kasabwat ng mga Hapon. Nakulong siya, pero di nagtagal. Na-dismiss ang kaso niyang pagtataksil sa bayan. Dahil sa kanyang galing, naitatak sa mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas ang kanyang pangalan. At ang isang kalye sa Maynila, ipinangalan pa sa kanya bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Kadalasan, ang bawat henerasyon sinasabing mas magaling ang kanilang mga pinuno kaysa sa mga kasalukuyang nakaupo at tumatakbo. Pero tandaan, ang laging dapat gawing sukatan, hindi ang maingay na argumento, kundi ang mga batas na napakikinabangan at ikinabubuti ng buhay ng mga tao. Sa Lunes, 12 miyembro ng Senado ang kabilang sa ating mga iboboto. Suriin nating mabuti ang kanilang kakayahan, integridad, at prinsipyo. 6 na taon silang mamamalagi sa mataas na kapulungan, dapat tiyakin natin isusulong nila ang interes ng ating mamamayan. Anim na araw na lang eleksyon na naman. Siguraduhin kumpleto ang inyong listahan bago kayong magpunta sa presinto. Tandaan, mahalaga ang inyong boto, huwag ito ipagbili. Suriing maigi mga kandidato bago nyo iboto. Kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Muli ako naman, Arnold Clavio, at ito ang Wanted Senator.